Percy Jackson! I'm the lightning thief. My lord! It's Luke! My favorite. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang buong Percy Jackson Fantasy Film Series ang mapapanood nyo mga Tagalog recap sa video na ito mga ka-chill. Mula sa Percy Jackson at the Olympians, The Lightning Thief, at Percy Jackson, Sea of Monsters. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Josephine Romano, Dark Nero, J.R.A. Shahad, Jemay Saventek, Crystal King Ebro, Dante Cruz, R.G. Abdon, Mark Jason Lana, Mark Benjamin Sapal, Aljan James Potterhead, Cyrus Pader from San Jose del Monte, Don Belly Selacay from Bohol, Mark Fortich from Inabanga Bohol, Rosalie Bernal from Silang Caloocan City, Sanjay Sor from Baliwag Bulacan, at Troy Jen Samstep from Quezon City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa kailaliman ng karagatan, isang makapangyarihang Diyos na si Poseidon ang nagpasya na bumisita sa lungsod ng mga tao matapos maramdaman ang isang hindi pangkaraniwang kaguluhan na nagudyok sa kanya na lumapit sa dalampasigan. Agad siyang naganyong tao at mabilis na nagtungo sa lungsod, kung saan palihim siyang pumunta sa Empire State Building. Dito, natuklasan niyang matagal na siyang hinihintay ng kanyang kapatid na si Zeus. Hindi nagtagal, ibinunyag ni Zeus na nawawala ang kanyang pinakamakapangyarihang sandata, ang kidlat, at inaakusahan niya ang anak ni Poseidon bilang siyang nagnakaw nito. Dahil dito, nagalit si Poseidon at mariing itinanggi ang paratang, ngunit tumanggi si Zeus na makinig. Binigyan niya ng 14 na araw ang kapatid upang maibalik ang kanyang sandata, kung hindi, mapipilitin siyang simulan ang isang malagim na digmaan. Samantala, ang kalahating tao kalahating Diyos na anak ni Poseidon na si Percy ay kasalukuyang nasa isang klase sa loob ng isang museo kasama ang kanyang kaibigang si Grover. Pinapakinggan nila ang kanilang propesor habang tinatalakay nito ang kasaysayan ng sinaunang Gresya. Ngunit bago matapos ang klase, nilapitan si Percy ng isa pang guro at sinabihang kailangan nilang mag-usap ng pribado. Wala siyang nagawa kundi sumunod, ngunit laking gulat niya nang makita niyang bigla na lang tumalon ang babae sa scaffolding. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang makita niyang ang guro ay biglang nag-anyong isang nakakatakot na halimaw at agad siyang inatake, habang inaakusahan siyang nagnakaw ng kidlat. Sa kabutihang palad, bago pa siya mahuli ng halimaw, dumating ang kanyang propesor at tinakat ang nilalang na papatayin niya ito. Sa takot, dali-daling tumakas ang halimaw palabas ng gusali. Dito na nalaman ni Percy na alam ng kanyang propesor ang tungkol sa kanya, at dahil sa panganib na dala ng galit ni Zeus, wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang isang makapangyarihang sandata mula sa kanyang guro. Kasabay nito, inutusan si Grover na dalhin siya sa isang kampo ng mga kalahating Diyos para sa kanyang kaligtasan. Agad nilang tinungo ang daan kasama ang ina ni Percy. Sa biyahe, isiniwalat ng kanyang ina ang katotohanan, ang tunay niyang ama ay si Poseidon, ang Diyos ng karagatan. Ngunit hindi ito maaaring makasama ng kanyang pamilya, dahil ipinagbawal ni Zeus sa mga Diyos na makisalamuha sa kanilang mga anak na tao. Dahil dito, hindi direktang matutulungan ni Poseidon si Percy, kaya ang tanging ligtas na lugar para sa kanya ay ang kampo ng mga demigod, na napapalibutan ng isang mahiwagang harang na pumipigil sa mga halimaw. Ang hindi nila alam, sinusundan na sila ng isang dambuhalang nilalang. Bigla nitong inihagis ang isang baka sa kanilang daraanan, dahilan upang sumadsad ang kanilang sasakyan. Sa kabutihang palad, nakaligtas sila sa aksidente. Dito na isiniwalat ni Grover na isa siyang satyr, habang binasag niya ang windshield upang makatakas sila mula sa bumanggang sasakyan. Ngunit bago pa sila tuluyang makatakas, nakita nilang mabilis na papalapit ang dambuhalang halimaw, kaya napilitan silang tumakbo sa kabilang direksyon. Di nagtagal,
Narating nila ang pasukan ng kampo at agad na pumasok, ngunit napansin ni Percy na hindi makapasok ang kanyang ina sa loob ng mahiwagang harang. Sa isang iglap, dinakma siya ng dambuhalang halimaw, isang minotaur, at nawala na lang ito kasama ng kanyang ina patungo sa ibang dimensyon. Sa sobrang galit, kinuha ni Percy ang kanyang sandata at sinubukang labanan ang halimaw upang iligtas ang kanyang ina. Ngunit masyado itong malakas, tinapon siya na parang basahan at muntik ng madurog sa ilalim ng dambuhala. Gayunpaman, sa matinding labanan, nabali ang sungay ng minotaur. Agad itong sinunggaban ni Percy at itinarak sa dibdib ng halimaw. Dahil dito, namatay ang halimaw ngunit nawalan din ng malay si Percy dahil sa sobrang pagod at tensyon. Pagkalipas ng ilang sandali, nagkamalay si Percy at natagpuan ang kanyang sarili sa isang ospital sa loob ng kampo. Nakabantay sa kanya si Grover, na masayang ibinalitang buhay pa siya. Ngunit hindi interesado si Percy na manatili sa kampo, ang gusto lang niya ay hanapin ang kanyang ina. Subalit, pinayuhan siya ni Grover na mas mabuting magpakatatag muna bago suungin ang kanyang misyon. Hindi nagtagal, dinala siya sa dulo ng isla at laking gulat niya nang makita niya ang kanyang guro na nagligtas sa kanya noon, isa pala itong sentor na nagngangalang Chiron. Siya ang namamahala sa kampo ng mga kalahating Diyos, at may perpektong plano upang sanayin si Percy para sa kanyang paparating na pakikipagsapalaran. Mabilis na tinipon ng sentor ang lahat ng mga demigod sa loob ng kampo at inatasan si Percy na sumali sa asol na koponan, na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Luke. Masiglang tinanggap ni Luke si Percy sa kanilang grupo. Hindi nagtagal, nagsimula ang pagsasanay, kung saan kailangang makuha ng bawat koponan ang watawat ng kalaban. Ang labanan ay tila isang tunay na digmaan habang ang mga kalahating Diyos ay naglalaban-laban gamit ang kanilang lakas at kakayahan. Sa kabutihang palad, matagumpay na nakaligtas si Percy kasama si Luke habang hinahanap nila ang watawat ng kalaban. Ngunit bigla silang inambush ng kabilang koponan, kaya napilitan silang lumaban agad. Dahil mas marami ang kanilang kalaban, napilitan si Luke na magsakripisyo upang pigilan ang mga ito at bigyan si Percy ng pagkakataong makatakas. Sa kanyang pagtakbo, narating ni Percy ang isang ilog at napansin niyang ang watawat ng kalaban ay nasa kabila lamang nito. Walang pag-aalinlangan, agad siyang tumawid patungo sa base ng kalaban upang kunin ang panalo. Ngunit bago pa niya maabot ang watawat, isang babae na nagngangalang Annabeth ang hamarang sa kanya at walang awa siyang inatake. Napilitan si Percy na lumaban, ngunit mabilis siyang napabagsak ni Annabeth. Sa gitna ng laban, narinig niya ang mga tao na nagsisigawan sa pangalan ng babae. Sa kabila ng kanyang sugat, hindi basta-bastang sumuko si Percy. Gumapang siya papalapit sa ilog, at laking gulat niya nang makita niyang unti-unting gumagaling ang kanyang katawan matapos lumubog sa tubig. Hindi lang iyon, biglang bumalot sa kanya ang isang hindi kapani-pani walang lakas. Sa isang iglap, nagawa niyang talunin ang lahat ng kanyang kalaban ng sabay-sabay. Dahil dito, muling sumugod si Annabeth upang harapin siya, ngunit sa pagkakataong ito, mabilis siyang dinasarmahan ni Percy at tuluyang natalo. Nang makita ito ng iba pang kalahok, agad silang umurong at tinanggap ang pagkatalo, kaya nagawang makuha ni Percy ang watawat at manalo sa kompetisyon. Ilang sandali pa, nagtipon ang lahat ng kalahating Diyos upang ipagdiwang ang laban. Si Percy ay naging tanyag sa kampo, lalo na sa mga babae. Ngunit tila wala siyang interes sa iba, maliban kay Annabeth, ang babaeng muntik na siyang patayin sa laban. Ngunit bago pa nila maipagpatuloy ang kanilang pag-uusap, biglang lumitaw si Hades, ang Diyos ng Underworld. Sinimulan niyang maghagis ng mga fireball sa paligid, na nagdulot ng kaguluhan sa kampo. Dito ibinunyag ni Hades na siya ang nagpadala ng Minotaur upang hulihin ang ina ni Percy. Hiniling niyang ibigay sa kanya ni Percy ang kidlat ni Zeus kapalit ng buhay ng kanyang ina. Wala siyang ibang pagpipilian kundi sagipin ang kanyang ina, kahit na wala naman talaga sa kanya ang kidlat. Sa kabutihang palad, handa ang kanyang mga bagong kaibigan na tumulong. Sinabi ni Annabeth na may isang tao lamang na makakatulong sa kanilang makalusot papasok sa Underworld. Hindi nagtagal, nakarating sila sa bahay ni Luke, at dito isiniwalat na siya pala ay anak ni Hermes. Marami siyang mga mahika at gamit mula sa kanyang ama na makakatulong sa kanilang paglalakbay. Kasama sa mga ito ang isang pares ng lumilipad na sapatos at isang makapangyarihang kalasag na kayang protektahan ang gumagamit mula sa anumang elemento. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang misyon ay hindi ang pagpasok sa Underworld kundi ang paglabas mula rito. Kakailanganin nilang hanapin ang tatlong mahiwagang perlas upang makalabas ng buhay. Di nagtagal,
narating nila ang lokasyon ng unang perlas. Napansin nila ang napakaraming estatwa sa loob ng gusali, at sa gitna nito, isang bukal na puno ng gintong barya na ginagamit lamang noong panahon ng sinaunang Gresya. Nangangahulugan ito na nasa tamang direksyon sila. Napagpasyahan nilang maghiwa-hiwalay upang mas mabilis nilang mahanap ang perlas. Habang nag-iikot sila, napansin nilang unti-unting nagiging mas nakakatakot ang ekspresyon ng mga estatwa. Di nagtagal, natagpuan ni Annabeth ang isang misteryosong tao sa loob ng gusali. Agad siyang nagbabala na nasa matinding panganib sila at dapat silang umalis kaagad. Ngunit bago pa sila makalabas, hinarang sila ng isang babaeng nakasuot ng shades. Ibinunyag nito na siya ang may kagagawan kung bakit nagiging bato ang mga bumibisita sa kanyang tirahan. Siya ay walang iba kundi si Medusa. Ikinwento niya na isinumpa siya ng mga Diyos, kaya ngayon, sino mang tumingin sa kanyang mga mata ay magiging estatwa magpakailanman. Dahil dito, agad na pumikit si Annabeth habang patuloy na sinusubukan ni Medusa na gawing bato ang dalaga. Sa kabutihang palad, agad siyang natagpuan ng kanyang mga kakampi. Mabilis na inagaw ni Percy ang atensyon ng halimaw, dahilan upang siya ang habulin nito, habang si Grover naman ay nagmadaling palayain si Annabeth mula sa estatwang mahigpit na humahawak sa kanya. Samantala, patuloy na tumatakbo si Percy habang walang habas siyang hinahabol ng halimaw. Ngunit nalinlang siya ni Medusa, na nagpatambo ng ilang estatwa sa kanyang daraanan. Dahil dito, nahuli siya ng halimaw, na pilit na pinapadilat ang kanyang mga mata upang siya'y gawing bato magpakailanman. Sa kabutihang palad, bago pa siya tuluyang mapahamak, biglang may rumaragasang truck na sumalpok kay Medusa, dahilan upang matamba ito. Dito na natuklasan ni Percy na dumating ang kanyang mga kaibigan upang sagipin siya. Agad nilang ginamit ang pagkakataon upang pansamantalang pabagsakin ang halimaw. Samantala, hindi na pinalampas ni Percy ang pagkakataon, mabilis siyang sumugod kay Medusa at isang iglap lang, napugutan niya ng ulo ang halimaw. Nang makalabas mula sa sasakyan, agad nilang nakita ang pugot na ulo ng halimaw sa lupa. Napagpasyahan ng grupo na kunin ito bilang sandata laban sa kanilang mga kalaban sa hinaharap. Habang sinusuri ang paligid, napansin ni Percy ang isang makinang na bagay sa pulse areas ni Medusa, isa sa mga mahiwagang perlas na magagamit nila upang makatakas mula sa underworld. Hindi nagtagal, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay, gamit ang mahiwagang mapa bilang gabay. Sa kalaunan, nakarating sila sa isang napakalaking museo na nakatuon sa sinaunang mga Diyos. Pagpasok nila sa loob, agad nilang natuklasan na ang ikalawang perlas ay matatagpuan sa tuktok mismo ng isang dambuhalang estatwa. Nangangahulugan ito na kailangan nilang umakyat sa eskultura upang makuha ang mahiwagang hiyas. Dahil dito, napilitan silang maghintay hanggang sa gabi upang lihim na makapasok sa gusali. Ngunit laking gulat nila nang malaman nilang may mga janitor pang naglilinis sa sahig. Sa kabutihang palad, agad nag-isip ng plano si Annabeth. Gumamit siya ng kanyang mga pampatulog na pana upang isa-isang patumbahin ang mga janitor mula sa mga anino. Habang abala si Annabeth, kinuha naman ni Percy ang lumilipad na sapatos mula kay Luke. Agad siyang tumakbo papunta sa dambuhalang estatwa at nagsimulang lumutang paitaas. Habang dahan-daang umaakyat si Percy sa matarik na ibabaw ng estatwa, matagumpay niyang narating ang korona at nakuha ang mahiwagang perlas. Mabilis siyang bumaba at matagumpay na lumapag sa lupa. Ngunit bago pa sila makaalis, biglang nagising ang mga janitor na kanilang inatake. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagsimula silang magsalita ng sabay-sabay at hiniling sa kanila na ibalik ang kidlat ni Zeus. Doon nila natuklasan na ang mga ito ay hindi ordinaryong tao, sila pala ay isang dambuhalang Hydra na nagkukubli bilang mga janitor. Sa isang iglap, lumabas ang tunay na anyo nito, isang napakalaking halimaw na may maraming ulo na nakatitig sa kanila. Agad na kumilos ang grupo at nagmadaling tumakbo palayo, ngunit sinimulan ng halimaw na magbuga ng naglalagablab na apoy sa kanilang direksyon. Sa gitna ng kaguluhan, hindi sinasadyang nabitawan ni Percy ang perlas. Dahil wala silang ibang pagpipilian, inilabas ng mga demigod ang kanilang mga sandata at sinubukang labanan ang halimaw mula sa likod ng mga hadlang. Habang nagaganap ang labanan, napansin ni Percy ang isang pagkakataon upang umatake. Mabilis siyang sumugod patungo sa mga ulo ng Hydra, umiwas sa apoy, at pumutol ng ilang leeg ng halimaw. Matinding pinsala ang naidulot niya sa halimaw, kaya bumagsak ito sa lupa. Ngunit bago pa nila maipagdiwang ang kanilang tagumpay, napansin nilang nagsisimulang tumubo ang mas maraming ulo sa katawan ng halimaw. Sa halip na mapahina, naging mas malakas pa ito kaysa dati. Dahil dito,
nagbago ang kanilang estratehiya. Mabilis na tumakbo si Annabeth upang abalahin ang halimaw gamit ang kanyang mga palaso, habang binigyan nito si Percy ng pagkakataong kunin muli ang perlas. Ngunit bago pa niya ito magawa, mabilis siyang hinaranggan ng Hydra at ginamit ang apoy nito upang ipitin siya sa isang sulok ng estatwa. Sa desperasyon, napansin ni Percy ang tubig mula sa mga fountain ng museo. Naramdaman niya ang kapangyarihang nagmumula rito, kaya agad niyang ginamit ito upang lumikha ng isang dambuhalang alon na nagpabagsak sa halimaw. Sa wakas, nabawi ni Percy ang perlas at sinimulan nilang tumakas. Subalit, natuklasan nilang nakalock pala ang mga pinto ng gusali mula pa sa simula. Dahil wala silang ibang paraan para makatakas, kinuha nila ang ulo ni Medusa at itinapat ito sa halimaw. Sa isang iglap, naging isang napakalaking estatwa ang Hydra, at tuluyan nang nanalo ang mga demigod sa laban. Matapos ang tagumpay na ito, nagpasya ang grupo na ipagpatuloy ang kanilang misyon upang makuha ang huling perlas. Sa kanilang paglalakbay, nakarating sila sa sikat na Lotus Casino sa Las Vegas. Sa pagpasok pa lang nila sa makulay na gusali, sinalubong sila ng mga waitress na nag-alok sa kanila ng libreng lotus cakes. Nang hindi nag-aalinlangan, agad nilang kinain ang mga ito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nakaramdam sila ng isang kakaibang pakiramdam, unti-unti nilang nakalimutan ang dahilan kung bakit sila naroon. Sa kabila ng kanilang misyon, nalibang ang grupo sa mga aliw sa loob ng kasino. Dahil sa patuloy nilang pagkain ng lotus flowers, unti-unting nawalan sila ng koneksyon sa realidad. Sa kabutihang palad, aksidenteng napansin ni Percy ang huling perlas sa ibabaw ng isang mesa ng pagsusugal. Sa sandaling ito, parang nagising siya mula sa trance at naalala ang kanilang totoong misyon. Sa kanyang bagong sigla, mabilis niyang ginaisang ang kanyang mga kaibigan at ipinaalala sa kanila na kailangan nilang umalis kaagad. Nagmadali silang tumakbo papunta sa labasan, ngunit sinubukan silang pigilan ng mga security ng kasino. Sa kabila nito, matagumpay nilang nilabanan ang mga gwardya, habang si Percy ay mabilis na kinuha ang mahiwagang perlas. Habang nagkakagulo, nakakita sila ng isang show car sa loob ng kasino. Walang pag-aalinlangan, agad nilang sinakyan ito at pinaharurot papalabas ng entablado, hanggang sa tuluyang mabangga nila ang harapang pinto at makatakas mula sa kasino. Ngunit bago sila tuluyang umalis sa lungsod, natuklasan nilang ilang araw na pala silang nakakulong sa loob ng kasino, at mayroon na lamang silang 24 na oras bago tuluyang sumiklab ang digmaan ng mga Diyos. Sa kabutihang palad, gamit ang mahiwagang mapa, natunton nila ang kanilang huling destinasyon, ang tanyag na bundok sa Hollywood. Nadiskubre nilang ang pintuan patungo sa tahanan ni Hades ay matatagpuan mismo sa likod ng sikat na Hollywood sign. Sa isang iglap, bumukas ang isang mahiwagang lagusan sa lupa, na nagbigay daan sa kanilang pagpasok. Sa kanilang paglalakbay sa loob, nakarating sila sa isang silid na puno ng mga kalansay. Doon nila nakita ang nakatatakot na nilalang na siyang tagapagdala ng mga kaluluwa patungo sa ilalim ng mundo. Sa kabutihang palad, nagawa nilang bayaran ito gamit ang gintong barya mula sa lungga ni Medusa. Dahil dito, pinayagan silang sumakay sa bangkang magdadala sa kanila patungo sa madilim na dimensyon na puno ng pighati at kamatayan. Hindi nagtagal, dinala sila sa harap ng isang napakalaking kastilyong pagmamay-ari ni Hades. Dahan-dahan silang bumaba ng bangka, hawak ang kanilang mga sandata, at maingat na pumasok sa loob ng misteryosong gusali. Ngunit sa kanilang pagpasok, agad silang sinalakay ng isang pares ng mabangis na hellhounds na handang lapain sila anumang oras. Sa kabutihang palad, biglang lumitaw si Persephone, ang asawa ni Hades, na nagligtas sa kanila. Sa kabila ng pagiging reyna ng underworld, tila wala siyang balak na saktan ang kanyang mga bisita. Sa halip, pinili niyang dalhin sila sa kanyang asawa. Di nagtagal, lumitaw ang hari ng kadiliman, si Hades. Galit niyang inutusan si Percy na ilabas ang nawawalang kidlat ni Zeus. Gayunpaman, itinanggi ni Percy ang paratang, na labis na ikinagalit ni Hades. Sa kanyang matinding galit, inilabas niya ang ina ni Percy, upang panoorin ng binatilyo ang unti-unting pagkawala ng kanyang mahal na ina. Dahil dito, mabilis na itinapon ni Percy ang kanyang mga sandata at tumakbo upang yakapin ang kanyang ina. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, napansin ni Hades na ang nawawalang kidlat ay nasa loob ng kalasag ni Percy sa buong oras na ito. Dahil dito, agad na kinuha ng Diyos ng kadiliman ang makapangyarihang sandata, na lalong nagpalakas sa kanya. Noon din napagtanto ng grupo na si Luke ang tunay na magnanakaw ng kidlat, at siya ang may pagkana ng lahat ng ito.
Ngunit kahit nakuha na ni Hades ang kanyang nais, wala siyang balak na palayain ang mga bihag. Bagkus, plano niyang kunin ang kanilang mga kaluluwa at patayin sila sa proseso. Sa kabutihang palad, bago pa man matulak ang grupo sa apoy, agad na ipinakita ni Persephone ang kanyang tunay na intensyon, pinagtaksilan niya ang kanyang asawa. Sa isang iglap, kinuha niya ang kidlat mula kay Hades at pinakawalan ang isang matinding enerhiya na tumama sa hari ng Underworld, dahilan upang tumilapon ito sa dingding na parang basahan. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang grupo na makalayo mula sa naglalagablab na apoy. Ngunit bago pa man sila makisali sa laban, sinabi ni Persephone na hindi siya ang kanilang kaaway. Sa halip, ibinunyag niya ang matagal na niyang paghahangad ng paghihiganti laban kay Hades, na siyang dumukot sa kanya mula sa kanyang pamilya at ikinulong siya sa ilalim ng lupa sa loob ng napakaraming taon. Sa isang di inaasahang pangyayari, ibinalik niya ang kidlat kay Percy. Nais niyang pigilan ng binata ang digmaan sa pagitan ng mga Diyos bago pa ito tuluyang sumiklab. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, natuklasan nilang may isa pang problema, 3 lamang ang mahiwagang perlas na kanilang nakuha. Nangangahulugan ito na isa sa kanila ang kailangang maiwan sa Underworld. Sa kanilang pagkabigla, voluntaryong nag-alok si Grover na maiwan. At tila hindi lang ito simpleng sakripisyo, mukhang may iba pa siyang balak kasama ang Reyna ng Kadiliman. Sa huli, inilagay ng grupo ang kanilang mga perlas sa lupa at tumapak sa mga ito. Sa isang iglap, nawala sila mula sa Underworld at muling lumitaw sa Empire State Building, ang daanan patungo sa kaharian ng mga Diyos. Ngunit bago pa man sila makarating sa pintuan, bigla silang hinarang ng isang lumilipad na kalaban, si Luke. Sa wakas, isiniwalat na siya ang mastermind sa likod ng lahat. Gusto niyang maglaban-laban ang mga Diyos at tuluyang wasakin ang isa't isa, upang bigyang daan ang kanyang henerasyon na sakupin ang mundo. Sa isang iglap, sinimulan niyang atakihin si Percy mula sa ere, desperadong pigilan siya sa pagbabalik ng kidlat. Dahil dito, naging mas makapangyarihan pa si Luke. Sinimulan niyang pakawalan ang nakasisirang enerhiya mula sa kidlat, na nagdulot ng malalakas na pagsabog sa paligid. Agad niyang sinamantala ang kaguluhan upang tumakas, ngunit hindi niya alam na nasa pag-aari pa rin ni Percy ang lumilipad na sapatos. Dahil dito, nagawa niyang habulin ang traidor sa himpapawid. Sa kanilang paglipad, nagbanggaan ang 2 demigod sa kalagitnaan ng ulap, desperadong nag-aagawan sa kidlat. Ngunit napilitang pumasok sa isang matayog na gusali upang makaiwas. Hindi naman siya tinantanan ni Luke, na patuloy siyang hinabol. Subalit, sa gitna ng pagtugis, biglang nagbago ang takbo ng laban. Sa isang mabilis na galaw, biglang lumusab si Percy mula sa gilid at tinamaan si Luke ng isang malakas na suntok, dahilan upang mabitawan ng traidor ang kidlat. Dahil dito, sa wakas ay nabawi ni Percy ang makapangyarihang sandata. Mabilis siyang lumipad pabalik sa kanyang mga kasama, ngunit bigla siyang inatake mula sa likuran. Sa lakas ng pag-atake, bumagsak si Percy mula sa langit at bumagsak sa isang gusali. Lalong lumala ang sitwasyon nang muling maaga ng kalaban ang kidlat ni Zeus, at pilitin si Percy sa isang sulok. Sa kabutihang palad, bago pa man siya tuluyang mapatay, muling ginamit ni Percy ang kanyang kapangyarihan. Agad siyang tumawag ng matataas na alon mula sa mga tank ng tubig at hinagis ang mga ito ng direkta kay Luke, dahilan upang matamba ito sa sahig. Bagaman lubhang napinsala, pilit pa ring bumangon si Luke, tumatangging sumuko sa laban. Nakita ito ni Percy at mabilis na tinawag ang kanyang trident mula sa tubig. Sa isang mabilis na kilos, inihagis niya ang sandata ng direkta sa kalaban, dahilan upang tumilapon ito palabas ng gusali at mahulog sa karagatan. Sa wakas, nagawa ni Percy na bawiin ang kidlat ni Zeus. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na pumasok sa lihim na lagusan patungo sa tirahan ng mga Diyos. Sa kabutihang palad, dumating siya sa tamang oras, bago pa man tuluyang maipatupad ni Zeus ang isang mapangwasak na digmaan. Ibinigay ni Percy ang kidlat sa tunay nitong may-ari at ipinaliwanag na si Luke ang tunay na may pagkana ng lahat ng ito. Ginusto niyang pag-awayin ang mga Diyos upang tuluyang maglaho ang kanilang mundo. Sa narinig, natauhan ang mga Diyos sa kanilang pagkakamali at napaisip sa kanilang mga ginawa. Samantala, sa unang pagkakataon, nagkaroon ng pagkakataon si Poseidon na makaharap ang kanyang anak. Bagaman hindi niya kailanman nasamahan si Percy habang lumalaki, humingi siya ng tawad at ipinaabot kung gaano niya kamahal ang kanyang anak. Sa huli, nagawa nilang muling buuin ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Percy sa kampo,
At laking gulat niya nang makitang nakabalik na rin si Grover sa mundo ng mga tao, matapos ang kanyang di malilimutang bedtime exercises, kasama ang asawa ni Hades. Bukod dito, sa wakas ay natagpuan na rin ni Percy ang kanyang tunay na dahilan upang manatili sa kampo, upang maghanda at sanayin ang sarili para protektahan ang mundo mula sa mga paparating na panganib. Isang batang babae na nagngangalang Thalia kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Luke, Annabeth, at Grover ay mabilis na tumatakbo papunta sa kampo ng mga kalahating Diyos, mga anak ng mga Diyos ng Griego. Habang nasa daan, inatake sila ng isang halimaw. Dahil alam nilang hindi silang lahat makakalampas ng buo, nagpasya si Thalia na magpaiwan at lumaban. Sa kasamaang palad, napatay siya sa laban. Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, ginawa siyang isang puno ng kanyang ama na si Zeus. Ang punong ito ang nagsilbing protektibong harang laban sa mga halimaw at sino mang nais sumalakay sa kampo. Nagulat ang kanyang mga kaibigan sa nangyari, at agad silang tumakbo papasok sa kampo nang makita nilang may mga halimaw na pilit binabasag ang proteksyon ng punong itinayo ni Zeus. Makalipas ang maraming taon, isang batang lalaki na nagngangalang Percy Jackson ang makikitang handang makilahok sa isang paligsahan para sa mga kalahating Diyos sa kampo. Habang magsisimula na sana siya, lumapit ang isang babae na si Clarice at nagbiro na tila nanunood lang siya para makita siyang manalo. Natawa si Percy, at sabay silang nagsimula sa laban. Maya-maya lang, sinubukan ni Clarice na pabagsakin si Percy, pero nakaganti ito at nakakuha ng upper hand. Malapit na sana siyang manalo nang mapansin niyang may batang lalaki na nagngangalang Tyrius na muntik nang mahulog. Nagdesisyon si Percy na tulungan si Tyrius, kaya't nauna si Clarice sa tuktok ng plataporma at siyang idineklarang panalo. Bumagsak si Percy sa lupa, at agad siyang nilapitan nina Annabeth at Grover para alalayan. Dumating si Clarice at sinabi kay Percy na isa lang siyang one quest wonder, na wala nang ibang napatunayan maliban sa pagkuha niya ng kidlat ni Zeus ilang taon na ang nakalipas. Nena si Annabeth sa tono ni Clarice at sinagot ito. Sinabi niyang iniligtas ni Percy ang Olympus, at higit pa iyon sa kahit anong nagawa ni Clarice. Walang naisagot si Clarice, kaya tahimik na lang itong umalis. Nilapitan ni Grover at Annabeth si Percy at sinabing huwag niyang masyadong dibdibin ang sinabi ni Clarice. Pero inamin ni Percy na nagsisimula na rin siyang magduda kung tama nga ba si Clarice. Biglang dumating ang isa sa mga tagapagbantay ng kampo, si Mr. D. Kailangan ni Percy na walisin ang arena kung saan ginanap ang paligsahan. Matapos niya itong gawin, nagtungo si Percy sa malapit na ilog upang pagalingin ang sarili gamit ang kapangyarihan niya bilang anak ng Diyos ng dagat, si Poseidon. Habang ginagawa niya ito, tinawag ni Percy ang kanyang ama at nagtanong kung naisip na ba nitong lahat ng kanyang mga naabot ay dala lang ng swerte. Dagdag pa niya, nagsisimula na siyang maniwala na nakuha lang niya ang kidlat ni Zeus dahil nandyan sina Annabeth at Grover para tumulong sa kanya. Habang patuloy siyang nagdududa sa sarili, hindi pa rin nagpapakita si Poseidon, kaya umalis na lang siya. Maya-maya, ipinatawag si Percy sa silid ng mga tagapagbantay. Nagtanong ang mga kaibigan niya kung may ginawa ba siyang ikinagalit ni Mr. D o ni Chiron. Sinabi ni Percy na wala naman siyang ginawang masama. Pagdating niya sa silid, nadatnan niya si Chiron na naghihintay. Agad na sinabi ni Percy na wala siyang ginawang mali, at sagot ni Chiron, alam niya naman iyon. Ipinaalam ni Chiron sa kanya na may kapatid siya, kahit na ang alam ng lahat ay siya lang ang anak ni Poseidon. Nagulat si Percy pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Nang tanungin niya kung kalahating Diyos din ba ang kapatid niya, sagot ni Chiron, hindi. Habang papasok sila sa gusali, sinabi ni Chiron na hindi tulad ng mga kalahating Diyos na kalahating tao, ang kapatid niya ay isang nilalang dagat, isang sinim. Hindi pa rin maintindihan ni Percy ang sinasabi, pero pagpasok nila sa opisina ni Mr. D, nakita niya ang kanyang kalahating kapatid na si Tyson, isang nilalang na may iisang mata, isang Cyclops. Kahit masaya si Tyson na makita siya, halatang gulat na gulat si Percy dahil hindi niya inaasahan na ang isa pang anak ni Poseidon ay isang Cyclops. Pagkatapos nito, sumunod si Tyson kay Percy papunta sa kantina, kung saan kumain si Tyson sa kakaibang paraan. Tinanong ni Percy si Grover kung pakiramdam ba nito ay pinaglalaroan lang siya ni Poseidon sa pagpapadala kay Tyson bilang kapatid niya. Sagot ni Grover, mukhang hindi naman, at kahit kalahating kapatid lang si Tyson, mas mabuti na iyon kaysa wala kang kapatid. Bigla namang sumabat si Tyson at sinabing gusto niya ang pagkakaroon ng kapatid. Idinagdag pa niya na si Poseidon ang nagdala sa kanya sa kampo gamit ang kanyang trident para ipakita ang direksyon. Halos kasabay nito, lumapit si Clarice sa kanilang mesa at pinagtawanan si Tyson dahil sa kanyang iisang mata. Biniro rin niya na kaya siguro dinala ni Poseidon si Tyson sa kampo ay dahil nakita niyang hindi sapat ang kanyang isang anak. Bigla
na lang sinabi ni Tyson na may naaamoy siyang toro malapit sa kanila. Hindi ito maintindihan ng iba, pero nagsimulang yumanig ang lupa. Napagtanto nilang may isang nilalang na pilit binabasag ang proteksyon ng kampo. Lumabas ang lahat ng kalahating Diyos mula sa kantina para alamin kung ano ang nangyayari. Tinanong ni Percy ang isang batang lalaki na si Chris kung sasama ito sa kanila, pero tumanggi siya at nagpasya na lang na manatili. Paglabas nila, nakita ng mga kalahating Diyos ang isang Colchos bull na agresibong binabangga ang barrier. Akala ni Grover ay wala namang dapat ipag-alala dahil napakatibay ng harang, pero laking gulat nila nang tuluyang mabasag ito ng toro at sumugod sa mga kalahating Diyos. Nagkagulo ang lahat at nagsitakbuhan. Habang nilulusob ng toro ang kampo, nagtulungan sina Percy at Annabeth para pigilan ito, pero sobrang lakas ng nilalang. Sinubukan din ni Clarice na saksakin ito, pero itinapon siya ng toro sa pader. Bago siya tuluyang atakihin, tumayo sa harap niya si Tyson at pinigilan ang toro. Sinubukan nitong sunugin si Tyson, pero wala itong epekto sa kanya, dahilan para magulat ang lahat. Nang muling makawala ang toro, inatake ito ni Percy, pero hindi niya ito kayang pigilan. Habang tinatangkang durugan siya ng toro, ibinaon ni Percy ang kanyang espada sa bibig ng halimaw at doon ito tuluyang nasira. Habang pilit bumabangon si Percy, lumitaw ang isang lalaki na si Luke at sinabing hindi sana niya sinira ang toro dahil mahirap humanap ng ganoon. Dagdag pa ni Luke, sa susunod na gusto niyang lunurin ang isang kalahating Diyos, siguraduhin muna niyang hindi marunong lumangoy ang target niya. Pinayuhan niya si Percy na pag-isipan din ito. Pagkatapos, bigla na lang siyang nawala at nag-teleport palabas ng kampo. Naiwan si Percy na litong-lito sa mga sinabi ni Luke. Samantala, tinanong ni Clarice si Tyson kung paano siya nakaligtas sa apoy ng toro. Sagot ni Tyson, likas na hindi tinatablan ng apoy ang mga Cyclops. Nagtanong din siya kung paano nakalusot ang toro sa barrier ng kampo, at doon napagtanto ni Annabeth na unti-unti nang namamatay ang puno ni Thalia. Kasama sina Kyren at Mr. D. Agad silang nagpunta roon at nadiskubre nilang nalasan ang puno. Nagtanong si Mr. D kung ayos pa ba ang puno, pero sagot ni Kyren, nang hihina na ito. Gulat na gulat si Annabeth at nagtanong kung sino ang gagawa ng ganitong bagay. Dumating si Percy at sinabing si Luke ang may gawa. Ayon sa kanya, posibleng alam na ni Luke kung paanong makukuha ang gusto niya gamit ang mga Demi-Titan. Tinanong ni Clarice kung ano nga ba talaga ang gusto ni Luke, at sagot ni Kyren, gusto niyang mamatay silang lahat. Habang gumagawa ng lunas si Kyren para sa puno, lumapit si Percy at tinanong siya tungkol sa Propacia na binanggit ni Luke. Sinabi ni Kyren na baka pabigat lang ito para kay Percy, pero iginiit ni Percy na gusto niyang malaman ang totoo. Kaya pinapunta siya ni Kyren sa attic ng kanyang opisina para hanapin ang sagot. Pag-akyat niya roon, nakita niya ang espiritu ng isang oracle na nagpakilalang tagapagsalita ng mga Propacia. Sinabi ni Percy na gusto niyang malaman ang Propaciang kinasasangkutan niya. Pero imbes na diretsong sagutin, ikinwento muna ng espiritu ang tungkol sa panahon ng isang Titan na si Kronos. Napakasama ni Kronos, at kinain niya ang sarili niyang mga anak, pero tatlo sa kanyang mga anak, sina Zeus, Poseidon, at Hades, ay nakatakas. Nagkaisa silang tatlo at tinalo si Kronos, pagkatapos ay itinapon ang kanyang kaluluwa sa kailaliman ng Tartarus. Pero ayon sa espiritu, nakatakdang bumalik si Kronos para maghayganti sa Olympus at sa buong mundo. At sa oras na iyon, tanging isang anak ng tatlong pinakamakapangyarihang Diyos ang makakatalo sa kanya. Sabi pa niya, magsisimula ang lahat kapag ang anak ng dagat at ang magnanakaw ng kidlat ay nagtagisan para sa isang bagay na tinatawag na Golden Fleece. Napagtanto ni Percy na sila ni Luke ang tinutukoy. Dagdag pa ng espiritu, ang kalahating Diyos na anak ng isa sa tatlong pangunahing Diyos ay aabot sa edad na 20 kahit pa marami ang hadlang, at sa huli ay pipiliin niyang iligtas ang Olympus o wasakin ito. Pagkatapos nito, bumaba si Percy para kausapin muli si Kyren tungkol sa Propacia. Tinanong niya kung posible bang hindi siya ang tinutukoy, pero sagot ni Kyren, siya iyon, dahil siya lang ang natitirang buhay na anak ng alinman sa tatlong Diyos, Zeus, Poseidon, at Hades. Nababahala si Percy dahil hindi siya sigurado kung handa na ba siya para sa misyon, at inamin ni Kyren na karapat-dapat lang na mabahala siya. Samantala, habang naghahanap si Annabeth ng paraan para pagalingin ang puno ni Thalia, nabasa niya ang tungkol sa Golden Fleece at sinabi niya kay Grover na iyon ang kailangan nila. Sagot ni Grover, nasa mapanganib na lugar ang fleece. Pero kahit ganun, sinabi ni Annabeth na dapat nilang sabihin ito kay Mr. D. Dahil nasa Sea of Monsters daw ang fleece, kilala sa mundo ng tao bilang Bermuda Triangle. Kinagabihan, nagtakda si Mr. D ng pagpupulong kasama ang lahat ng kalahating Diyos. Doon inilahad niya na may naisip siyang paraan para mailigtas ang puno. Ikinwento niya ang kapangyarihang nakakagaling ng Golden Fleece, kaya nabigla si Annabeth dahil inangkin niya ang ideya. Kalaunan, inanunsyo ni Mr. D na si
si Clarice ang pipiliin niyang isama sa quest dahil siya raw ang pinakamagaling na mandirigma sa kampo. Isasama rin daw si Iknote, isang satyr. Gulat si Percy na hindi siya kasali. Pagkatapos ng meeting, kinausap niya si Clarice at binalaan siya tungkol kay Luke. Pero sagot ni Clarice, wala siyang pakialam. Dagdag pa niya, naiinggit lang daw si Percy kasi hindi siya kasali at dapat tanggapin niyang hindi na siya sapat. Malungkot na pinagmasdan ni Percy si Clarice habang umaalis. Maya-maya, nag-isa siya at tiningnan ang espada na bigay ng ama niya. Naisip niya ang bahagi ng Propecia kung saan may binanggit na isang sinumpang sandata na kayang pumatay ng masamang kaluluwa. Tinanong niya ulit si Poseidon para sa kasagutan pero hindi pa rin siya sinagot. Ilang sandali pa, napapayag ni na Percy at Annabeth si Grover na sumama sa kanila sa paghahanap ng Golden Fleece bago pa man ito maunahan ni Luke. Habang palihim silang lumalabas, sumunod sa kanila si Tyson at nagpresintang sumama. Hindi gusto ni Annabeth si Tyson kaya tinanggihan niya ito. Pero sinabi ni Tyson na makakatulong siya dahil ang nagbabantay sa Fleece ay isang Cyclops na si Polyphemus. Pwede raw niyang kausapin ito para baka mapapayag na pakawalan ang Fleece. Naisip ni Grover na baka nga maging kapaki-pakinabang si Tyson kaya pumayag si Percy na isama siya kahit ayaw ni Annabeth. Binigyan siya ni Annabeth ng isang spray na nagkukubli ng kanyang anyo para magmukhang normal ang mukha niya. Pero kailangan daw niya itong paulit-ulit na gamitin dahil mabilis mawala ang bisa. Pagkatapos nito, tumawag si Annabeth ng isang kakaibang taxi, ang tinatawag na Chariot of Damnation, para dalhin sila papuntang Florida kung saan natunton ni Grover ang kinaroroonan ng Fleece. Habang nasa biyahe, napansin nilang bulag ang tatlong babae sa loob ng taxi, kabilang na ang driver, kaya natakot sila. Habang wala sa hulog magmaneho ang driver, nagsalita ang isa sa mga babae at sinabing baka mamatay sila. Pero sagot ng isa, imposible iyon dahil dapat mabuhay si Percy hanggang sa edad na 20. Doon napagtanto ni Percy na alam ng mga babae ang tungkol sa Propecia. Nang tanungin niya sila kung ano ang alam nila, binigyan siya ng isa sa kanila ng ilang mga numero na sabi niya ay kakailanganin ni Percy balang araw. Hindi ito naintindihan ni Percy, at nang sabihin ni Annabeth na baka kulang ang pera nila para pambayad, bigla na lang silang ibinaba ng tatlong babae sa Washington. Habang naglalakad sila sa lungsod, biglang lumitaw si Chris kasama ang ilan pang kalahating Diyos at biglang dinukot si Grover. Pagkatapos ay agad silang nawala. Gulat na gulat si Percy sa nangyari pero sinabi niya kay Annabeth na malamang kakampi ni Luke si Chris dahil nabanggit nito dati ang tungkol sa ibang kalahating Diyos na naniniwala sa laban na isinusulong ni Luke. Nang malaman nilang hawak na ni Luke si Grover, nagtataka si Percy kung paano nila ito matutunton. Biglang may naisip si Annabeth at sinabi kina Percy at Tyson na kailangang nilang puntahan si Hermes, ang ama ni Luke, dahil baka matulungan sila nitong hanapin ang kanyang anak. Pagdating nila roon, pinahaba muna ni Hermes ang usapan sa pamamagitan ng pagkukwento kung paanong galit sa kanya ang anak niya. Pero kalaunan, pumayag din itong tumulong. Binigyan niya si Annabeth ng isang artifact na kapag inikat ang takip ay kayang pakawalan ang mga hangin mula sa 4 na sulok ng mundo. Binigyan din niya si Percy ng isang box sealer na tinatawag niyang Matter Eliminator. Habang nagtataka si Percy kung para saan ito, ipinaliwanag ni Hermes na kahit anong bagay na ay outline niya gamit yon ay mawawala. Doon nalaman ni Percy na nasa isang yate si Luke na tinatawag na Andromeda at kakadaan lang nito sa kalapit na beach. Bago sila umalis, sinabi ni Hermes kay Percy na pakiusapan si Luke na huwag sanang ibaling sa mundo ang galit niya sa kanyang ama. Paglabas nila, nakita nilang palayo na ang yate ni Luke. Dahil malapit sila sa tubig, iminungkahi ni Tyson na humingi sila ng tulong kay Poseidon. Tinawag niya ito para padalhan sila ng paraan para habulin ang yate. At habang sinasabi ni Percy na hindi tutugan ang kanyang ama, biglang lumitaw ang isang nilalang sa dagat na tinatawag na Hippocampus. Bagamat nagulat si Percy, sumakay sila dito at nagtungo sa yate. Pagsampa nila, palihim silang naghanap kay Grover. Sa kasamaang palad, nahuli sila ng isang halimaw at dinala sila kina Chris at sa mga tauhan ni Luke. Pagharap nila kay Luke, sinabi nitong nakakatawang makita silang pumunta sa yate niya. Nagtanong si Percy kung nasaan si Grover, pero sinabi ni Luke na ipinadala na niya ito sa Sea of Monsters kasama ang ilang mga kaibigan. Itinanggi niyang sinusubukan lang niyang pigilan sila sa paghahanap ng Golden Fleece. Aniya, kailangan din niya ito pero hindi para sa puno ni Thalia. Nagulat sila nang ipakita ni Luke ang labi ni Kronos na nakuha niya mula sa Tartarus. Hindi makapaniwala si Annabeth na sisirain ni Luke ang mundo para lang makaganti sa ama niya. Pero giit ni Luke kung pinalitan ng mga Olympian ang kanilang mga magulang noon, panahon na rin nila para gawin ang pareho. Sinabi ni Percy ang bilin ni Hermes pero tila mas nagalit si Luke sa ama niya dahil hindi ito personal na kumausap sa kanya.
Habang ikinukulong na sila sa brig ng yate, paalala ni Annabeth kay Luke na kaibigan nila si Talia noon, at hindi dapat hayaang mamatay ang puno nito. Pero sabi ni Luke, wala siyang karapatang magsalita tungkol kay Talia dahil ngayon ay nakikisama siya sa isang Cyclops. Pagkakulong nila, sinabi ni Annabeth kay Percy na hindi siya nagtitiwala kay Tyson dahil karaniwan ay mabangis at mapanganib ang mga Cyclops. Pero sagot ni Percy, hindi ganoon si Tyson, at kailangan nilang makalabas ng yate. Gamit ang kanyang kapangyarihan, nakuha ni Percy ang bag niya. Ginamit niya ang Matter Eliminator para palayain ang sarili at sina Annabeth at Tyson. Tumakas sila patungo sa ibabaw ng yate, at nakita sila ni Chris. Nakipaglaban si Percy habang sina Annabeth at Tyson ay kinuha ang lifeboat. Natalo ni Percy si Chris at nahulog ito sa dagat. Habang papasakay na siya sa lifeboat, dumating si Luke at inanyayahan siyang sumama sa grupo niya. Giit ni Luke, hindi makakatakas si Percy sa Procacia, at dapat nilang gantihan ang kanilang mga magulang sa kapabayaan sa kanila. Tinanggihan ni Percy ang alok pero biglang naihulog ni Tyson ang makina ng lifeboat sa dagat. Galit si Annabeth pero naalala niya ang artifact na binigay ni Hermes. Ginamit niya ito para paandarin ang lifeboat at makatakas mula sa yate. Habang umaalis sila, sinundan sila ni Luke pero pinatalsik siya ni Percy sa tubig. Muling sumakay si Percy sa lifeboat at nagtungo sila sa Sea of Monsters kasama sina Annabeth at Tyson. Sa biyahe, inaalala ni Annabeth kay Tyson na muling mag-spray ng mist dahil bumalik na sa tunay niyang anyo ang mukha niya. Nang susubukan niyang gamitin ito, napansin niyang wala na siyang laman. Nalungkot siya, pero sinubukang pasayahin siya ni Percy sa pagbibigay sa kanya ng artifact mula kay Hermes para siya na ang magkontrol ng galaw ng lifeboat. Hindi makapaniwala si Tyson. Sabi niya, walang nagtitiwala sa kanya dahil tingin ng mga tao sa kanya ay isa lang siyang halimaw. Habang sinasabi niyang nagsisimula na siyang maniwala roon, sinabihan siya ni Percy na huwag niyang masyadong pahirapan ang sarili niya. Pagkatapos nito, umupo si Percy sa tabi ni Annabeth. Sinabi ni Annabeth na hindi talaga siya nagtitiwala kay Tyson. Tinanong ni Percy kung bakit ganoon ang tingin niya, at sinabi ni Annabeth na pinatay si Talia ng isang Cyclops noon. Nagulat si Percy at humingi ng tawad dahil hindi niya alam ang tungkol doon. Di nagtagal, nahulog ni Tyson ang artifact sa dagat eksaktong pagdating nila sa Sea of Monsters. Sa kasamaang palad, nalunod sila sa tiyan ng isang napakalaking halimaw sa dagat. Maya-maya, narinig nila ang boses ni Clarice at nagsimula silang maghanap. Nakita nila na pati ang barko nito ay nalunod din sa tiyan ng halimaw. Nagulat si Clarice nang makita sila, at sinabi niyang sinira ng halimaw ang barko nila. Narinig ni Percy ang isang malakas na tunog ng pagdurog, kaya tinanong niya kung ano iyon. Sagot ni Clarice, lahat ng bagay na napupunta sa tiyan ng halimaw ay nadudurog kalaunan. Natakot si Percy, at habang kinakausap ni Clarice ang kanyang mga kasamahan para ayusin ang barko, napansin ni Percy na mga zombie pala ang mga ito. Biglang naputol ang tanikala ng barko, at unti-unti itong gamulong papunta sa lugar ng tiyan kung saan dinudurog ang pagkain. Naisip ni Percy ang isang paraan para makatakas. Binaril niya ang isang bahagi ng tiyan ng halimaw at pinatakbo ni Clarice ang barko palabas. Sa wakas, nakalabas sila at nakalutang muli sa dagat. Masaya silang nakaligtas, pero nabanggit ni Tyson na hindi pa rin nila nakikita si Iknute. Sinabi ni Clarice na namatay ito habang nakikipaglaban sa isang dambuhalang nilalang sa dagat. Makalipas ang kaunti, inutusan niya ang kanyang crew kung saan igiya ang barko sa kanilang paghahanap sa Golden Fleece. Bigla namang napansin ni Percy ang mga linya ng mapa sa ilalim ng dagat, at habang sinusubukang unawain kung saan sila dapat tumungo, naalala niyang ang mga numerong ibinigay ng bulag na babae sa kanya noon ay mga coordinates pala. Sinabi niya agad kay Clarice na baguhin ang direksyon ng barko, at pumayag naman ito. Makalipas ang ilang sandali, may nakita silang isla sa unahan. Sabi ni Tyson, ito raw ang tirahan ni Polyphemus. Paglapag nila, nadiskubre nilang isa pala itong amusement park sa gitna ng isla. Pagkatapos mag-ikot ng kaunti, narinig nila ang malakas na ungol na nanggagaling sa loob ng isang tunnel ng ride na tinatawag na Plummet of Death. Pumasok sila roon at ginamit ang ride para makarating sa dulo ng tunnel. Habang nagmamasid sila, nakita nilang si Polyphemus ay nagwawala at nagrereklamo kay Grover na matagal na raw siyang walang nakakaing half-blood. Pagkaupong muli ni Polyphemus, tinawag ni Percy si Grover papalapit sa kanila. Laking tuwa ni Grover nang makita ang kanyang mga kaibigan, at ipinaliwanag niya na nagpapanggap siyang isang babaeng Cyclops dahil kalahating bulag si Polyphemus at malabo ang paningin nito.
Dagdag pa ni Grover, sinusubukan niyang manatiling buhay hanggang sa malaman niya kung paano makukuha ang fleece mula kay Polyphemus. Tinanong siya ni Percy kung may plano na siya, at sumagot itong meron. Sinimulan ni Grover ang pag-distract kay Polyphemus habang si Percy naman ay palihim na sinusubukang kunin ang fleece. Ngunit bago pa man ito magawa, naamoy ni Polyphemus ang presensya ng mga half-blood sa kanyang kuweba, at bigla siyang umatake. Dumating si Tyson at tinangkang kumbansihin si Polyphemus na huwag silang saktan dahil pareho silang Cyclops. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Polyphemus at sinampal siya pabagsak sa lupa. Matapos ang ilang sandali, nagawa ni Percy na makuha ang fleece at tumakas palabas ng kuweba kasama ang iba pa. Isinara nila ang kuweba para hindi makalabas si Polyphemus. Sa kasamaang palad, paglabas nila, naroon na si Luke at ang mga tauhan nito na nag-aabang para kuhanin ang fleece. Sinabi ni Luke kay Percy na isuko na ang fleece pero tumanggi si Percy. Nang binaril siya ni Luke ng palaso para patayin siya, biglang sumalo si Tyson sa tama at tinamaan sa halip ni Percy. Nagulat si Percy at tila gumuho ang mundo niya. Bago tuluyang mahulog si Tyson sa bangin at sa ilog sa ibaba, sinabi nitong alam niyang gagawin din ni Percy ang kapareho para sa kanya kung sakali. Halos hindi makapaniwala si Percy sa nangyari, ngunit isinisi ni Luke sa kanya ang lahat, pati ang pagkakatira ni Tyson. Habang hawak na ni Luke ang fleece, sinabi niyang maswerte sina Percy na nandoon para masaksihan ang pagbabalik ni Kronos. Habang nakagapos sila, sinabi ni Annabeth kay Percy na hindi nila dapat hayaang buhayin ni Luke si Kronos. Pero si Percy, litong-lito pa rin at balot ng lungkot sa pagkawala ni Tyson. Aniya, hindi man lang niya nagawang tawagin itong kapatid. Dagdag pa niya, nakuha ni Luke ang fleece at malapit nang masira ang Olympus, gaya ng sinabi ng Oracle. Sinabi ni Annabeth na kalimutan na niya ang sinabi ng Oracle, dahil kaya niyang baguhin ang kanyang tadhana at tiyaking hindi nasayang ang buhay ni Tyson. Sinuportahan din siya ni Clarice, kaya nagpa siya si Percy na kumilos. Habang inilalagay ni Luke ang fleece sa mga labi ni Kronos, kinuha ni Percy ang kanyang espada at pinalaya ang kanyang mga kaibigan. Matapang siyang dumaan sa mga sundalo ni Luke at sinubukang alisin ang fleece mula sa katawan ni Kronos, pero pinigilan siya ni Luke. Nang tinangkang patayin ni Luke si Percy, biglang lumitaw si Tyson at itinapon si Luke sa lupa. Nagulat si Percy sa nangyari, pero ipinakita ni Tyson na pinagaling siya ng tubig sa ilog. Laking tuwa ni Percy at niyakap niya ito habang tinatawag siyang kapatid. Ngunit agad-agad, nabuhay ang mga labi ni Kronos at sumabog mula sa kanyang piitan. Natapon sina Percy at Tyson sa lupa habang unti-unting nabubuo muli ang katawan ni Kronos hanggang sa makamit niya ang buong lakas niya. Lumapit si Luke upang salubungin siya, at binuhat siya ni Kronos sa ere habang tinatawag siyang paborito. Sa gulat ng lahat, nilamon ni Kronos si Luke. Habang tumatakas ang iba, naiwan si Percy para harapin si Kronos gamit ang kanyang espada. Ngunit isang halimaw ang hamarang sa kanya. Habang nakikipaglaban, nilamon din ni Kronos si Grover. Sa wakas, nalampasan ni Percy ang halimaw at nasugatan niya ang binti ni Kronos gamit ang kanyang espada. Biglang bumalik ang bahagi ng katawan ni Kronos sa piitan, at doon napagtanto ni Kronos na hawak ni Percy ang cursed blade. Nang magsimulang lumiwanag ang espada, naintindihan din ni Percy ang kahalagahan nito. Ngunit bago siya makagalaw, inatake siya ni Kronos. Nabitawan niya ang espada, pero agad niya itong hinawakan muli. Habang binubuhat siya ni Kronos, sinabi nitong matagal nang nakatakda ang kanyang kapalaran. Sinubukan ni Kronos na durugan siya, pero nakawala si Percy at sinigawan ito ng, "Ako ang sumusulat ng sarili kong kapalaran." Sabay tinaga niya si Kronos at pinunit ang katawan nito. Nawala sa piitan ang katawan ni Kronos at nailigtas si Luke, na tumilapon naman sa kuweba ni Polyphemus, na gutom na gutom. Nailigtas din si Grover habang ang mga labi ni Kronos ay tuluyang bumalik sa kanyang piitan. Tumingin si Percy sa kanyang espada at nagpasalamat sa kanyang ama sa pagbibigay nito sa kanya. Habang tumatakbo si Annabeth papunta kay Percy, sinaksak siya ng isa sa mga halimaw ni Luke. Agad tumakbo si Percy upang tulungan siya, at tinulungan naman ni Grover at Clarice na patayin ang halimaw. Matindi ang sugat ni Annabeth, at habang sinasabi niyang baka mamatay siya, kinuha ni Percy ang fleece kay Tyson at ginamit ito upang buhayin siya. Epektibo ang fleece, at tuwang-tuwa si Percy na nakita si Annabeth na muling nabuhay. Nagpasalamat si Annabeth kay Tyson sa pagsadyap kay Percy at sinabing hindi na niya ito itinuturing na mapanganib. Nagpasalamat din si Tyson sa kanya. Ibinigay ni Percy ang fleece kay Clarice at sinabing siya ang nararapat na magdala nito pabalik sa kampo dahil ito ang kanyang misyon. Masaya si Clarice, at pagbalik nila sa kampo, inilagay niya ang fleece sa ugat ng puno at muling bumalik ang proteksyon ng kampo. Ilang sandali ang lumipas, sinabi ni Percy kay Chiron na masaya siyang natapos na ang isyo tungkol sa Propecia. Pero binanggit ni Chiron na maaaring hindi pa iyon ang tinutukoy
tinutukoy ng propesya, baka may isa pang paparating. Sagot ni Percy, masaya na siyang matanggap na ang pagkakaroon ng kapalaran ay hindi ganoon kasama. Kinabukasan, habang kumakain si Percy, nilapitan siya ni Grover at sinabing may nakita si Annabeth sa puno. Sumama siya at nakita nilang ang Fliss ay muling bumuhay kay Thalia. Tinulungan nila itong makalabas sa ugat ng puno, at nang magising ito, tinanong siya ni Percy kung sino siya. Sagot niya, ako si Thalia, anak ni Zeus. Nanlaki ang mata ni Percy sa gulat, baka nga hindi pala siya ang tinutukoy ng propesya. Bagaman hindi siya tiwala noong una kung kaya ba niyang ulitin ang tagumpay niyang hanapin ang kidlat ni Zeus, sa huli ay nailigtas ni Percy ang Olympus at ang mundo mula sa galit ni Cronos. Si Luke naman, sa halip na makuha ang gusto niya, ay nauwi sa kuweba ni Polyphemus kung saan naghihintay ang isang gutom na Cyclops. Sa dulo, akala ni Percy ay natupad na niya ang propesya, pero tila si Thalia pala ang may kapangyarihang pumili, iligtas o wasakin ang mundo. Diyan nagtatapos ang detalyadong paliwanag at recap ng Percy Jackson Fantasy Film Franchise Series. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta, at magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.